Andito na naman ako at gusto kong magbahagi sa inyo ng isang bagay na sa mga nakaraang araw maraming nagko-comment dahil merong isang mambabatas na nagsabi ang mga kabataan daw ay ngayon, yung mga kabataan ngayon ay weak. Kaya umani ito ng iba't ibang mga reaksyon against, sometimes ina-underline na baka out of touch ang isipan ng mambabatas na iyon. I reflected on the many things that were written, that were voiced out either via video, via mga posts, mga narratives, and all these things. At gusto ko rin sa akin, meron din naman akong punto de vista. Not to go against anyone, not even sa mambabatas. Pero it's a narration that I think pwede rin namang i-consider. Kaya tinagalog ko ito para mas maraming makakarinig. No? Marami ang nagsasabi na mahina raw ang kabataan ngayon, na sila'y marupok, madaling sumuko, o hindi handa sa hamon ng buhay. Ngunit kapag tunay nating tiningnan ang kanilang mga karanasan, ang kanilang mga pasanin, at ang paraan ng kanilang pagbangon, makikita natin ang kabaligtaran. Ang kabataang Pilipino ngayon ay lumaki sa gitna ng krisis. Dapat nating i-consider yon. Sunod-sunod na bagyo, pandemya, pagtaas ng mga bilihin, at ingay ng social media. Ipinanganak sila sa mundong puno ng kaguluhan. Ngunit pinili nilang umasa, kumilos, at magmahal. Kapag may kalamidad, sila ang unang nag-oorganisa ng relief drives. Kapag may maling impormasyon, sila ang nagtatama. At sometimes, and very often, marami sa kanila, sila yung nagtuturo sa mga naunang henerasyon. Kapag may kaibigang nahihirapan, sila ang nakikinig at nag-aakay. Ngayon, tingnan natin. Kahinaan ba yon? Weak ba sila sa mga character na yon? O matapang sila? Tingnan natin. Marami sa kanila, ang mga kabataan ngayon na Pilipino, ang breadwinner bago pa man maging ganap na adulto. Nag-aaral habang nagtatrabaho, nag-aalaga ng kapatid, sumusuporta sa magulang, at sa kabila ng lahat, patuloy silang nangangarap. Mga kabataang Pilipino ngayon, marami silang mga pangarap sa buhay. Sila ang gumagawa ng apps na ginagamit natin para sa disaster response. Sila ang bumubuo ng solar solutions para sa liblib na komunidad. Sila ang nagboboluntaryo sa barangay, sa simbahan, sa paaralan.
Sila ang nagtataguyod ng sining, kultura, at katotohanan. Although, meron din sa kanila na medyo taliwas. Pero, in general, eto sila. Pwede kong sabihin sa mga karakter na nabanggit ko, hindi sila ang problema. Sila ang pag-asa. So, hindi sila weak. Hindi sila mahina. Kasi, kinakaya nilang lahat itong mga pagsubok na to na hinaharap nila eh. In fact, marami tayong, at least sa aking edad, in front of them, maraming dapat matutunan at natututunan. Ang lakas ngayon ay hindi na sigawan o yabang. Ang lakas ngayon ay empatiya, malasakit, at kakayahang makinig. Ang lakas ngayon ay pagpili ng kapayapaan kaysa karahasan, katotohanan kaysa ingay, pag-asa kaysa takot. Marunong yan sila. Yan ang mga characteristics na pwede nating makita kung titingnan lang natin sila ng mabuti. Kung i-consider lang natin sila ng tama. Iyan sila. Kaya't pakinggan natin sila. Suportahan natin sila. Samahan natin sila. Dahil kung nais natin ng mas mabuting Pilipinas, dapat nating kilalanin ang katotohanan. Ito ang isa sa pinakamalakas na henerasyon ng kabataang Pilipino. So, hindi sila weak. Suriin natin ang ating mga sarili, tayong mga aged 50 above. Of course, meron tayong mga kakaibang karanasan, meron tayong mga kakaibang characteristics, meron tayong ibang mga kaugalian na magaganda rin naman. Pero, palagay ko, kung susuriin at titingnan natin ng buong puso ang mga kabataan ngayon, sila talaga ang henerasyong pinakamalakas dito sa Pilipinas. Kaya, I will go against doon sa mambabatas na sinabing weak ang mga henerasyon ngayon dahil umiiyak sila. Kayo, anong palagay ninyo? Maraming salamat sa pakikinig.